Yun, yo! Magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. Yun mga master, panoorin natin at reactionan itong video ni Mike Abe, no? Dahil itong si Mike Abe bumanat kay Atty. Libayan at sa mga small vlogger na bumabanat kay Rapi Tulfo. Putik yan. Tunog, Tulfo Natics yung banat dito ni Mang Abe. New character unlock ba to? Baka pwede na tong i-recruit sa Ampalayagang. Putik yan, new character unlock. Yun mga master, panoorin natin at reaction na nitong video niya, no? Pero bago tayo magsimula, syempre, shoutout sa inyo lahat. At yun, pakinggan natin si Mang Abe. Let's do this. Ito, grabe ito. Ang aga ng paninira na ginagawa laban kay Senator Rapi Tulfo. Maaga daw ang ginagawang paninira kay Senator Rapi Tulfo. Gano'ng kaaga? Alauna na madaling araw? Hindi, joke lang. Nagtatanong lang. Alam niyo kung bakit ko nabanggit yun? Oh, bakit? Kasi po ngayon naglabasan na sa social media at ang nag-umpisa pa dyan ay yung isang vlogger na matagal nang bumabanat kay Tulfo at lahat ng ginagawa ni Tulfo. Meron daw nag-umpisa na matagal nang bumabanat kay Senator Rapi Tulfo. Tulfo ay kanyang binabantayan araw-araw. Wala sa ibang content kung hindi yun lang eh. Hindi naman ganon. Galaw ni Tulfo. Akala nyo, masyadong personal, ayaw kong sanang itapik ito, pero napansin masyado daw personal. Sino kaya ang nasa likod nitong paninirang ito? At ano kaya? Meron daw nasa likod. Nagtatanong siya kung sino. Sino ba? May nakikita ba kayo? Meron ba? Meron bang nasa likod? Di ba? Pero no, walang nasa likod namin. Okay? Walang nasa likod ng kahit sino sa amin na nag-uutos sa amin na gawin ito para lang siraan si Rapi Tulfo. Tsaka hindi kami naninira. Okay? Hindi kami naninira. Nire-reactionan lang namin yung ginagawa ni Rapi Tulfo na hindi magaganda. Diba? Binabatikos lang namin yung kinikriticize namin. Kasi nga hindi maganda. Hindi kami naninira. At walang nasa likod namin. Ito, baka ito, yung bata na nagigitara. May hawak na gitara yan eh. Kaya ang tunay na motibo, ito ba'y politika? Hindi. Dahil kasi si Rapi Tulfo ay isa sa mga malalaking pangalan ngayon sa politika at social media. Katunayan sa mga survey, lagi siyang umisa nauuna pa nga or pumapangalawa sa survey sa pampanguluhan sa 2028 laban. Ito lang no? Yun na nga facts naman yun. Talagang lumalabas naman sa survey itong si Rapi Tulfo, nangunguna siya, minsan pangalawa siya, 'di ba? Naglalaban lang silang dalawa ni ni BP Sara sa pagkapanungulo pagdating sa survey no. Pero itong si Rapi Tulfo, wala pa naman siyang ina-announce na siya mismo ay tatakbo bilang presidente ng Pilipinas, no? Pero ito lang, tanong lang. Ano bang credential ni Rapi Tulfo para maging pangulo ng Pilipinas? 'Di ba? Gano'n na ba kalawak yung experience ni Rapi Tulfo sa gobyerno? 'Di ba? Sa pagiging senador pa nga lang niya 'Di ba? Ang dami nakikita sa kanya na hindi magagandang ginagawa Unang-una, 'di ba? Yung pambabastos niya sa Senado. Sa mga resource person niya pala sa Senado. 'Di ba? Tapos mahina si Rapi Tulfo sa batas. Isipin mo sa kanya reclusion perpetua kaso mga habe. 'Di ba? Kaya bakit yung mga Tulfo Natics talagang inaano si Rapi Tulfo for running president? Sa credential pa lang hindi na siya karapat-dapat na maging presidente. Unang-una, hindi graduate ng college. Hindi man lang abogas siya. 'Di ba?
Mga kababayan, gusto nyo ba talaga ng tunay na pagbabago? Ang tunay na pagbabago, kailangan natin mag-upo ng tamang leader. Tandaan nyo yan. Putik yan. Kay Sara Duterte. So ang tanong, sino ang nasa likod nitong paninira? Kasi ngayon ito, sabi ko nga, kung yung mapapansin, hindi naman tayo nagtatapik ng mga personal, pero ito ay personal naging politika na rin. Personal daw na naging politika. Paano naging personal sa naging politika? Okay, pakinggan natin siya. Kasi pinapalabas na may kakulangan sa pamilya si Tulfo. Pinapalabas nila na merong anak. Pinapalabas nila na may kakulangan sa pamilya si Rapi Tulfo. Hindi namin pinapalabas na may kakulangan sa pamilya si Rapi Tulfo. Meron talaga siyang kakulangan sa pamilya dahil merong lumabas, no, yung anak ni Rapi Tulfo at yung asawa ni Rapi Tulfo. Nagkaso pa nga yung asawa ni Rapi Tulfo sa kanya. Di ba? Anong pinapalabas doon? Hindi naman pinapalabas. Talagang merong kakulangan na ginagawa itong si Rapi Tulfo. Itong napabayaan. At in-interview pa nila kahit nasa Amerika, in-interview at in-expose ang sitwasyon. Di ba? Masyado. Tanong lang Mike Abe, no? Mga Abe. Ito bang si Rapi Tulfo, ano bang ginagawa niya sa istasyon niya? Kasi parang double standard ka dito. Kasi parang yung pag-expose ng pag-expose kay Rapi Tulfo na itong si Rapi Tulfo ay pabayang ama, parang masama. Pero itong si Rapi Tulfo na nag-e-expose siya ng mga away pamilya, na yung baho ng kada pamilya na i-expose niya. Bakit parang yun hindi mo sinisita? Double standard ka ata. Ano ba? Pag ibang tao, bawal. Pag si Rapi Tulfo, pwede. Ganun ba? Ganun ba yun, mga Abe? Ganun ba? Parang double standard ka ata dito. Putik yan, mga Tulfonatics. Di ba, pag lagi nyo sinasabi, at least nakatulong. Kasi naaayos ni Rapi Tulfo yung problema kahit na-expose yung away ng pamilya. Yung problema sa pamilya. Lagi nyo sinasabi yan. O ito, paano naman yung yung na-interview itong pamilya ni Rapi Tulfo, no? Yung lihitimong pamilya ni Rapi Tulfo. Anong sa inyo doon? Hindi lang below the belt, masyadong anong motibo? Hindi lang daw below the belt? Ibig sabihin below the belt. Kasi hindi lang below the belt eh. Mas mababa pa sa belt. Below the foot. Below the foot. Grabe, no? Double standard Pag iba, below the belt. Pero pag si Rapi Tulfo, up the belt. Kung hindi politika lang, wala namang iba eh. Alam mo yun. Dito, pamumulitika. Pamumulitika ba yun? Na kung saan binahagi mo yung karanasan mo sa isang tao. 'Di ba? Kasi nga itong si Rapi Tulfo, pinapakita niyang imahe na matulungin siya sa mga bata, matulungin siya sa mga babae, matulungin siya sa ibang tao. Pero yung sarili niyang pamilya, no, yung lihitimo niyang pamilya, pinabayaan niya. Pamumulitika ba yun? Tanong lang. Di ba? Hindi ko magets yung punto dito ni Mang Abe na parang pamumulitika daw yun kaya lumabas sila. Hindi ba pwedeng katarungan? Tsaka katotohanan? Kasi itong si Ma'am Julie Licop nag-file na to ng case kay Rapi Tulfo ng bigamy, di ba? Bigamy ba yun? Bigamy. Kasi nga itong si Rapi Tulfo nagpakasal kahit kasal sila ni Ma'am Julie Licop. Panoorin mo kaya, Mang Abe, no? Yung interview ni Atty. Libayan doon sa anak ni Rapi Tulfo na si Grendy, tsaka doon sa asawa ni Rapi Tulfo na si Ma'am Julie Licop para maintindihan mo
yung sitwasyon nila, yung dinanas nila kay Rapi Tulfo. Tsaka ka magsalita ng ganyan kung pamumuliti ka ba o hindi. Yung buhay ng pamilya, na kahit na politiko, wala naman tayong pakialam dyan. Diba? No. Buhay niya. May pakialam tayo dyan. Kasi itong si Rapi Tulfo, public servant yan. Okay? Public yan. Public service yan. May karapatan tayong pumuna. Okay? Sa mga tao na alam natin, di ba, nakikita naman natin na hindi maganda yung ginagawa. Ito, hindi maganda yung ginawa niya sa mag-ina niya. Inabandon niya. Di ba? Paano, di ba? Kunyari, ito na nga. Pagdating sa pagiging presidente, yung mag-ina niya nga hindi niya na tawag nito. Hindi niya nagampanan yung responsibilidad niya eh. Napakasimple na lang yun ha. Bilang ama na lang. Panindigan niya yung ginawa niya. Kasi pinakasalan niya si Ma'am Julie Licop. Diba? Inanakan niya pa. Diba dapat panindigan niya yun? Iyon pa lang eh. Hindi niya na nagampanan. Paano pa kaya yung maging presidente? Diba? Ay, sundan natin yung sinasabi niya na pamumuliti ka daw. Diba? Yun pa nga lang, napakasimple. Diba? Responsibilidad. Hindi niya na nagampanan. Tapos, gusto pa ng mga Tulfonatics na gawing presidente itong si Rapi Tulfo? Diba? Nagigets mo ba yon mga abe? Nagigets mo ba yon? Yung ganong point. Na talagang walang karapatan si Rapi Tulfo na maging presidente. Kasi nga, yun naman yung gusto ng mga Tulfonatics, di ba? Si Rapi Tulfo, di pa naman siya nagde-declare na talagang tatakbo siyang pagka-presidente. Pero yun na nga. Para malaman naman ng mga Pilipino, di ba? Kung sino yung karapat-dapat na iupo natin sa pagiging presidente. Kasi nga, matunog yung pangalan niya na baka tumakbo sa pagka-presidente. Malaman ng mga tao kung sino ba talaga si Rapi Tulfo. Meron tayong karapatan na malaman yon mga abe. Talagang, pag si Rapi Tulfo bawal pag-usapan? Ganun lang ba yon? Samantalang public servant yan, kailangan natin malaman yung pagkatao niya. Di ba? Hindi ko mag-gets kung ano yung pinakapunto dito ni Mang Abe. Ayaw niya ba na binabati ko si Rapi Tulfo? Lalo na kung ito ay patungkol sa pamilya niya? Seryoso ka ba, Mang Abe? Hindi na yan eh. Kung sila may problema, sila magre-resolve. Kung ano man ang problema at ano ang pinag-umpisa ng problema, sila din ang magbibigay ng solusyon. Pero pag pinasok ito ng mga vlogger, pinasok ito ng ibang sektor, wala akong nakikita ko hindi ang layunin lang nito ay siraan ang isang... Yun lang daw nakikita ni Mang Abe. Siraan. Tingnan nyo. Pakinggan nga natin ulit siya. Magbibigay ng solusyon. Pero pag pinasok ito ng mga vlogger, pinasok daw ito ng mga vlogger, pinasok ito ng ibang sektor, wala akong nakikita ko hindi ang layunin lang nito ay siraan ang isang taong katulad ni Senador Rapi Tulfo. Anong paninira doon? Bakit hindi mo mabanggit yung paninira doon? Ano bang paninira doon? Pakinggan natin, baka meron. Pero ano bang paninira doon? Ba, dapat maging maingat po tayo dyan. Yun lang ang masasabi mo, dapat maging maingat tayo? Ang tanong kasi dito, ano bang paninira doon? Na ini-expose yung ginawa ni Rapi Tulfo? Ano bang gusto mo? Kailangan itago na lang sa baul yan? Ganun ba? May problema tayo dito, mga abe. Bawal talaga pag-usapan. Pagdating kay Rapi Tulfo, ganun ba yun? Huwag pag-usapan yan.
Masisira si Rapi Tulfo, itago na lang natin sa baul. Para walang makaalam. Ganun ba yun? Samantalang public servant si Rapi Tulfo, hindi mo ba naiintindihan yon? Mike Abe, Mang Abe. Kaysa maaga, kasi kung ang kanilang sinisiraan dahil malakas at lumalakas para sa 2028 election. Kaya sinisiraan kasi lalong lumalakas. Lumalakas at lumalakas. Malakas ba talaga si Rapi Tulfo? Sa mga Tulfonatics lang naman. Kung ako tatanong, hindi naman mananalo si Rapi Tulfo kung sa Tulfonatics lang siya nakapit. Hindi. Di ba? Hindi. Doon naniniwalang mananalo si Rapi Tulfo. Kailangan ng ano yan, party list. Independent, di ba? Malabo. Sinisiraan kasi lalakas ng lalakas. Malakas mag-grandstanding. Kaya lang namaputok yung pangalan ni Rapi Tulfo. Alam mo bakit? Mga Abi. Mike Abe. Di ba? Kaya lang namaputok yung pangalan ni Rapi Tulfo kasi ang ginagawa niya sa Senado. Bilang senador. Di mo ata nakikita yung ginagawang trabaho ni Rapi Tulfo, no? Tama pa ba yung ginagawang trabaho ni Rapi Tulfo bilang senador? Tanong lang. Kasi yun, number 1 din, binabatikos namin yung ganong ginagawa niya doon sa Senado. Sa mga Senate hearing na kung saan mga resource person niya, pinagsasabihan niya na hindi magaganda, di ba? Napapamura pa nga eh. May sinasabihan na shut up, sabay sorry. Kasi gusto niya siya lang magsalita. Di ba? My goodness talaga. Tunog Tulfonatics talaga. New character unlock. Ano na to? Tawag na ito. Recruit na to sa Ampalayaga. Masyado maaga, 2024 pa lang ngayon. Aha. At wala naman sinabi si Tulfo na siya ay tatakbo sa 2028. Mataas lang ang rating niya dahil yung style niya sa radyo at telebisyon. Kaya nga hindi ito pamumulitika. Ikaw lang naman ang Hindi ito pamumulitika. Okay? Ito ay pag-i-expose lang kay Rapi Tulfo. Kasi nga yung pinapakita niyang imahe, parang santo siya sa mga Tulfonatics. Diyos na buhay nga eh, ang tawag ng mga Tulfonatics eh. Diyos na buhay daw, si Rapi Tulfo sa kanila. Di ba? Para matauhan naman yung mga Pilipino. Di ba? Grabe, no? Tunog Tulfonatics. Ganun din ang kanyang style dun sa Senado, sa mga hearing, debate at Ano daw? Mga ano to 2028. Mataas lang ang rating niya dahil yung style niya sa radyo at telebisyon. Ganun din ang Mataas daw ang rating niya kasi yung style na ginagawa niya. Mataas lang ang rating niya dahil yung style niya sa radyo at telebisyon. Ganun din ang kanyang style dun sa Senado, sa mga hearing. Yun nga yung mali ng mga Pilipino eh. Dahil nakikita lang nila na itong si Rapi Tulfo madaldal lang. Maingay lang sa mga Senate hearing kagaya ng ginagawa niya sa mga programa niya. Na kung saan lagi niya sinasabi, ganto dapat ang gagawin. Di ba ang hilig niyang mangutos? Ang lakas niyang magsabi na may katiwalian dyan, may korupsyon. O ito ang tanong, Mike Abe. Mang Abe, ito ang tanong. May napakulong na ba si Rapi Tulfo? Na sinabihan niya na may korupsyon dito? May napakasuhan na ba si Rapi Tulfo? Ang dami niyang claim. Na sinasabi. Ang tanong, meron na ba siya napakulong? Baka small vlogger pala.
Baka small vlogger pa lang ang mapapakulong niya. Putik yan. Di ba? Tsaka ito pa, yung style ba na ginagawa ni Rapi Tulfo sa Senate hearing, na ginagaya niya, yung style niya doon sa mga programa niya, maganda ba? Maganda ba yun sa paningin, mga abe? Di ba? Grabe, no? Akala nyo naman talaga, no? Akala naman talaga nila, yung ginagawa ni Rapi Tulfo, epektibo. Ni wala nga siyang nare-resolve ang problema. Di ba? Ilang Senate hearing ang dinaan ni Rapi Tulfo sa Senado na sinabi niya, amyendahan natin yung batas na to, gawin natin ito, paguhin natin yan. Hanggang ngayon naman wala pa rin. Di ba meron pang tinawag itong si Rapi Tulfo na stupid law? Yung kasambahay law ni Jinggoy, putik yan, stupid law daw. Di ba? Yung style niya sa mga programa niya, doon lang niya gawin. Sa Senado, dapat, ang ginagawa niya doon, dahil yun ay proper forum, dapat respeto ang meron doon. Lahat ng tao doon dapat nire-respeto. Hindi binababoy, hindi binabastos. Hindi yung pinagbibintangan ng kung ano-ano. Di ba? Kasi ginagaya niya yung ginagawa niya sa mga programa niya. Huwag niyang dalhin sa Senado. Dahil yun ay proper forum. Mike Abe. Tik talaga, no? Hearing, debate at iba kasi yun talaga ang kanyang identity. Hindi naman kasalanan niya yun. Kasalanan niya yun. Anong hindi niya kasalanan yun? Dapat baguhin niya yun dahil hindi maganda yun. Kasi nga proper decorum yun. Dami tumatakbo sa utak ko ah. Bakit ganyan yung pinagsasabi mo? Mga be. Putik yan. Na parang okay lang yung ginagawa ni Rapi Tulfo, Grabe, Hindi nga maganda yun. Kasalanan niya yun na dapat wag niyang dalhin. Diba? Dahil sa ginagawa niya yun, nababatikos tuloy siya. Kasi yung style niya sa mga programa niya, dinadala niya sa Senado. Yung style niya sa programa niya, hindi maganda. Sa programa niya pa nga lang, nababatikos na siya. Lalo pa kaya pag dinala niya sa Senado, yung style niya, na hindi maganda. Gets mo? Joke talaga ang putik. Kaya nga, nagtataka lang ako bakit ang aga nilang gibain. Kaya alam nyo, kasama ko sa industriya na malayang pamamahayag ng ilang dekada na si... Kaya naman pala, kabaro. Putik yan. Senador Tulfo. Alam niya yun at alam ko yun, di ba? So anong point mo? Anong point mo doon? Ang point mo, hindi, okay lang yung ginagawa ni Rapi Tulfo. Ganun ba yun? Okay lang yung ginagawa ni Rapi Tulfo? Na kahit hindi maganda yung ginagawa niya sa Senate hearing. Ganun ba yun? Mang Abe? Alam naman na, alam niya yun at alam ko yun, di ba? Grabe talaga ang politika sa Pilipinas, ano po? Grabe talaga ang politika. Sinabi mo pa, grabe talaga, no? Na kahit convicted sa kasong libel, nakakatakbo pa rin bilang senador at nakaupo pa bilang senador. Na kahit dapat disqualified siya. Di ba, no? Grabe talaga ang politika sa Pilipinas, mga abe. Grabe talaga. Salud, sang-ayon ako dyan. Na grabe talaga yung politika sa Pilipinas. Na kung saan, kahit walang alam, pwedeng tumakbo bilang politiko. 'Di ba? Walang alam sa batas, mahina sa batas. Isipin mo sa makakita ng mambabatas na ayaw sa batas. Tsaka sa ka makakita ng mambabatas na yung reclusion perpetua ay kaso. Mga be.
My goodness! Talaga. Pinapanood ko pa naman dati to si Mike Abe, no? Di ba ito yung sa ano, yung sa kay Kibuloy? Di ba? Napapanood ko siya eh. Doon kay Kibuloy eh. Siya ba yung ano? Siya ba yung umalis doon sa programa ni Kibuloy or siya yung tinanggal siya? Hindi ko rin alam eh, no? Kung tinanggal ba siya o siya yung kusang umalis. Pero alam ko nagkaroon sila ng issue ni ni Kibuloy. Anyway, tuloy na natin. Sa palagay ba ninyo tama na siraan si Tulfo dahil doon sa kanyang personal na buhay sa pamilya? Paninira daw 'yon. Ang tanong lang, saan doon ang paninira? Samantalang faksyon doon sa mag-ina ni Rapi Tulfo. Yun yung experience nila. Binahagi lang nila para malaman ng taong bayan. Kasi itong si Rapi Tulfo, ang pinapakita niya na imahe niya, parang santo siya sa mga Tulfonatics, di ba? Sabi niya kasi ng mga Tulfonatics, itong si Rapi Tulfo, Diyos nila. Di ba? Buhay na Diyos. Pero yun kasi yung pinapakita ni Rapi Tulfo masyado siyang matulungin sa mga tao eh. Di ba? Matulungin siya sa mga babae, matulungin siya sa mga ina. Di ba? At ayaw niya sa mga tao na nang iiwan ng kanilang responsibilidad. Di ba? Ayaw ni Rapi Tulfo dyan. Di ba? Kung ano-ano yung sinasabi ni Rapi Tulfo sa mga taong gumagawa ng ganyan, na nang iwan ng pamilya. Tapos yun pala, siya din pala ganun. Ang gusto mo ba talaga, wag nang ilabas yung ganung ginawa ni Rapi Tulfo? Ganun ba yun, Mike Abe? Or dapat silang huwag makialam sa buhay ng pamilya? Ganun lang po yan eh. Ngayon, sabi nila ay politiko eh. At saka sikat eh, kaya napapag-usapan. Ano sabi mo? May mga limitasyon ang lahat ng... Pag kay Rapi Tulfo talaga, no, may limitasyon eh, no? Public servant yan ha, si Rapi Tulfo ha. Pero pag si Rapi Tulfo, kahit ano sabihin, walang limitasyon. Visit talaga. Putik yan. Ng bagay. Maaari siguro kung mayroong problema sa pamilya, sa una, pangalawa ay hindi sila nakakasundo, pero pagdating ng araw, pamilya pa rin yan eh. Kung ano man ang mga pagkukulang at ano man po naging problema, mariresolve din yan ng pamilya. Pero huwag naman sa social media. Sana. Kinasuhan na nga eh. Dahil hindi ma-resolve eh. Huwag naman sirain o gamitin na propaganda for views only or propaganda lang daw at for views. Mga be, hindi mo ata alam yung ginagawa ni Rapi Tulfo. Double standard ka talaga. Pag problema ni Rapi Tulfo, personal na problema sa sinasabi mo, na kahit public servant naman siya, na may karapatan naman tayong malaman yon. Di ba? Na parang kami pa yung masama dahil napag-uusapan yon. Samantalang itong si Rapi Tulfo, mahilig makisawsaw sa problema ng mga hindi naman public servant, hindi naman tawag nito, hindi naman sila public person. Ano ba tawag sa ganon? Yung tawag nito, basta private person kasi sila, 'di ba? Tapos nagiging public lang sila, figure, yung pala public figure, 'di ba? Hindi sila public figure, private figure sila, di ba? Na napupunta sila sa Rapi Tulfo. Siyempre, pag lumabas sila doon, nagiging public figure na sila. Di ba? Yun, sinasawsawan ni Idol. Di ba? Yun, hindi yan interest ng bawat Pilipino. Di ba? Pero yun, sinasawsawan ni Idol. Samantalang yung kay Rapi Tulfo na dapat talaga pag-usapan niyan kasi nga public servant siya at may karapatan ng mga Pilipinong malaman kung sino
yung mga tao na umuupo sa gobyerno, ano yung pagkatao nila, karapat-dapat ba talaga sila? Di ba? Sa tingin mo paninira yung ginagawa dahil pinag-uusapan yung personal nila. Hindi ko maintindihan talaga. Bakit ganun? Samantalang yung kay Rapi Tulfo hindi mo mabanggit. Kung ano yung ginagawa niya sa programa niya. Di ba? Paninira dahil sikat at sumisikat at baka maging threat sa presidential election sa 2028. Kaya nga... Ayan talaga ang inaano nila, no? Talagang magiging threat. Madaldal lang naman si Rapi Tulfo. Otik yan. Threat ba yun na sa makakit? Magiging threat ba yung tao na hindi ko siya nakikita as president si Rapi Tulfo. Na magiging presidente ng Pilipinas kung anong magagawa niya bilang presidente ng Pilipinas. Kasi nga bilang senador pa lang hindi niya na magampanan ng maayos yung trabaho niya Sa nga makakita ng senador na Monday hanggang Wednesday lang ang pasok sa Senado tapos Thursday and Friday nasa Rapi Tulfo in action. Doon pa lang Wala pa tayo sa sa actual na trabaho yung patungkol sa batas yung paggagawa ng batas, pag-aamyenda ng batas. Mahina nga si Rapi Tulfo sa batas Paano siya magpapasa ng batas na hindi naman niya naiintindihan? Ano siya, pirma lang. Di ba? Kasi pag naging presidente, pipirma ka ng mga batas. Di ba? Ano pagkakatiwala mo na lang sa mga alalay mo, yung mga nakapalibot sa'yo, yung pag-intindi sa batas na ipapasa ng mga kongreso. Joke talaga, no? Oh my goodness! My kabe, ano ba? Dami tumatakbo sa isip ko. Ang tanong natin sino ang nasa likod na ito? Walang nasa likod. Kasi kung hindi politika at hindi sikat si Rapi, hindi naman ito tatalakayin, hindi naman pag-uusapan yan. Ano daw? Kung hindi daw politika at hindi naman sikat si Rapi Tulfo, hindi naman daw tatalakayin yan. Wait, what? Ano daw? Ang nasa likod na ito. Kasi kung hindi politika at hindi sikat si Rapi, hindi naman ito tatalakayin, hindi naman pag-uusapan yan. Kung hindi politika at hindi sikat, hindi naman tatalakayin yan. Anong point mo dun? Dahil hindi siya sikat, hindi natatalakayin. Paano mo nasabi? Ulitin nga natin ng isa pa. At hindi sikat si Rapi, hindi naman ito tatalakayin, hindi naman pag-uusapan yan. Paano pag tinalakay? Kahit hindi siya sikat? Hindi ko talaga maintindihan. No? Paano pag tinalakay? So hindi ko kinakampihan dito si Rapi ng 100%. Hindi ako hindi naman pala niya kinakampihan si Rapi Tulfo ng 100%. Di ba? Pero pinupunan niya yung mga bumabatikos kay Rapi Tulfo. Di ba? Pero si Rapi Tulfo, yung mga maling ginagawa niya, parang hindi mo pinupuna. Joke talaga, no? So hindi ko kinakampihan dito si Rapi ng 100%. Hindi ako tagapagsalita ni Rapi. Akin lang tinitingnan yung sitwasyon na masyadong maaga at foul na paninira. Maaga at foul daw na paninira. Bakit hindi mo kasi sabihin punto por punto kung saan yung paninira doon? Sabihin mo lang na pinag-uusapan kasi yung personal na buhay nila. Sabihin mo na kagad paninira. Bakit hindi mo nga pakinggan yung sinabi ng mag-ina na si Ma'am Grandy tsaka si Ma'am Julie Licop? Di ba? Bago mo sabihin na paninira. Di ba? Puntuhin mo yun. Yung mga bagay na yun. Dahil yung mama ay nagtatrabaho Katunayan, kaya ang taas din ng rating niya. Kitang-kita at nadidinig natin na talagang may tapang siya.
Bravo, Mike Abe. Bravo. Bravo. Ito lang ang masasabi ko. At magagawa ko, palakpak. Putik yan. Oh my goodness. Yun na pala. Katunayan, kaya ang taas din ng rating niya. Kitang-kita at nadidinig natin na talagang may tapang siya. Oo, may tapang. At pagdidepensa sa mga maralitang tagalusod o mga maliliit na mamamayang Pilipino. Tanong Mike Abe, anong nangyari sa mga ginagawa ni Rapi Tulfo na ganun? Na sinasabi mo na may tapang siya, pinapakita niya yung mga ano daw, basta yung ano. Tanong, anong nangyari sa mga yun? May nangyari ba? Kasi ako, nakikita ko parang wala naman. Nag-grandstanding lang siya. Yung ano, yung yung pinagbintangan na nagnakaw sa ano, yung cashier, 'di ba? Yung kahera, yung pinagbibintangan na nagnakaw ng ilan ba yun? 20,000 ba yun? 5,000. Di ko alam no? Correct me if I'm wrong sa price ng yung pera gano'ng kadami, no? Yung pinagbibintangan siya na nagnakaw. Ang tanong, anong nangyari doon? Senate hearing pa yun. Maralit ang Pilipino? Di ba? Na dinala sa Senado? Senate hearing? My goodness, nagsaya lang tayo ng pera at oras doon eh. Wala naman nangyari. Matapang si Rapi Tulfo na magbatikos? Sa mga ahensya ng gobyerno kahit wala siyang ebidensya, matapang ba yun? Anong napala natin doon sa ginagawa ni Rapi Tulfo na pagbatikos sa mga ahensya ng gobyerno? Na sinasabi niya na may corruption dito. Mga be. Putik talaga no? Joke talaga. At yun ang kanyang style, yun ang kanyang identity. Kaya nga siya naging senador dahil doon Kaya nga naging senador si Rapi Tulfo dahil sa mga Tulfo natics. Wait lang mga master Buksan ko lang yung pintuan. Baka kasi biglang dumating yung kasamahan ko dito nakapadlock pala. Nakalak yung hang. Tuloy na natin to. Sabi niya dati, di ba? Hindi ko babaguhin yung style ko dahil doon siya nakilala at yun ang kanyang gagawin. No, baguhin niya yun. Dahil hindi maganda yung style niya. Baguhin niya yun, hindi maganda yung style niya. Walang napapala doon, walang napapala yung mga tao sa ginagawa ni Rapi Tulfo na style niya sa programa niya tapos dadali niya sa Senado. Walang napapala yung mga tao doon. Puro drama lang ang ginagawa niya. Di ba? Siga, naninigaw, nagbibintang ng kung ano-ano. Wala naman siya napapatunayan. Wala man lang siyang nilalabas na ebidensya, mga be. Baguhin niya yun. Yung style niyang walang kwenta. Okay? Kung sa programa niya, effective yung ginagawa niya, maraming nauutong Pilipino, pero doon sa Senado, walang napapala. Di ba? Hindi effective yung ginagawa niya doon. Hindi maganda. Tignan. Gawa niya sa radyo at television noong araw, nagagawa pa rin ngayon, mas gagawin niya dahil senador siya ng Republika. Yun Pero yung siraan. Ano ba ang trabaho ng senador? Ito yung tanong Ano ba ang trabaho ng senador? Ganun ba yung trabaho ng senador? Mike Abe? Ganun ba talaga yung trabaho ng senador? Putik yan. Hindi ko talaga maintindihan. Grabe. At tayo ko ng pangalanan, alam naman nyo kung sinong vlogger ang tumitira dyan. Sabi ko nga Hindi na kailangan. Lagi naman ganun. Kahit si Rapi Tulfo, hindi na pinapangalanan. Buti pa si Chari.
nabanggit ka. So, Attorney Freddy Libayan. Ba't hindi nyo talaga mabanggit yung pangalan? Lahat na lang ginagawa ni Tulfo ay binabantayan niya. Aha. Hindi lang yata mabantayan niya, pati pag naliligo si Senador. Hindi lang niya magawang content kung yung anong ginagawa sa paliligo eh. Pero lahat ng yung content ni Attorney Libayan, 'di ba? Issue hindi tao. 'Di ba? Ang pinag-uusapan namin lagi issue hindi yung tao. 'Di ba? Kung ano yung issue sa kanya. Yun yung lagi mong tandaan, Mang Abe. ginagawa sa radyo, sa TV, sa public hearing, sa debate, lahat. Ano daw? Sa ano? Hindi lang niya magawang content kung yung anong ginagawa sa paliligo eh. Aha. Pero lahat ng ginagawa sa radyo, sa TV, sa public hearing, sa debate, lahat. Sa radyo, sa public hearing, basta sa lahat, sa hearing, public yun eh. Pag sa public ka, pwede ka talagang makriticize. Gets mo, Mang Abe? Parang ganito, di ba? Ito, pinapublic mo tong video mo, pwede kami mag-criticize dyan. I-criticize namin yung sinasabi mo. Di ba? Kasi nasa public. Gets mo? Sinisilip at sinisiraan, minamali pa nga. Ayun, mga ganun. Hindi ko kung paanong Sinisilip or sinisiraan pa nga? Wait, what? Anong sinisiraan? Kung nanonood ka ng maayos, makikita mo yung punto by punto. Pero kung nakikinig ka lang sa iba, iba talaga yung makakarating sa'yo, di ba? Pero kung panonoorin mo naman, at iintindihin mo, gagamit ka ng critical thinking, gagamit ka ng common sense, di ba? Makikita mo yung tama sa mali. Sinisiraan, minamali pa nga. Ayun, mga ganun. Hindi ko kung Tapos bilang binawi ng kung anong treatment ang gagawin dyan ni Senador. Naging topic na silip at sinisiraan, minamali pa nga. Ayun, mga ganun. Hindi ko kung di niya pala bilang bawi. Di pala. Ano pala ang sasabihin niya dito? Ewan niya daw kung anong treatment ang gagawin dyan ni Senador. Naging topic na, itanong ko lang po. Dahil alam ko anong treatment at anong treatment ba ni Rapi Tulfo? Nagkaso. Nagkaso ng multiple cyber libel. Hindi, cyber libel. No, kinasuhan kami. Mike Abe, no, Mang Abe. Kinasuhan kami ni Rapi Tulfo ng cyber libel, kami tatlo ni Attorney Libayan, si I am Shanwen, tsaka ako. Kinasuhan kami ni Rapi Tulfo. Siguro yun yung treatment. joke lang. anong treatment ang gagawin dyan ni Senador. Naging topic na, itanong ko lang po. Dahil alam ko naman po na maraming hindi naniniwala, maraming kung ano ang paniniwala. Ako naman nagtatanong, bakit napakaaga ng paninira? Hindi nga paninira yon. Hindi yung pamumulitika. Okay? Ito ay paglabas ng katotohanan. Kung ano yung katotohanan. Okay? Ang aking assessment at interpretation dito, dahil ba siya ay sikat, siya ay magiging threat sa mga susunod na eleksyon. Ngayon pa lang ginigiba na. Ay huwag naman personal. Dapat issue lang. Kasi pag issue... Issue nga yun. Yung public servant natin ganun, nang iwan ng pamilya. Issue yun, Mga Abe. Hindi ba issue yun? Ang pinag-uusapan, magiging constructive at magiging pantay lang. Pero pag pinerson... Ano daw? Dapat issue lang. Kasi pag issue, ang pinag-uusapan, magiging constructive at magiging constructive. Magiging pantay lang. Pero pag pinersonal, lalo na kung pamilya ang pinag-uusapan, ibang level po yan.
Hindi ko talaga maano kung bakit ganun yung sinasabi nito ni Mang Abe. Kasi paano kung kunyari, hindi naman ang iwan ng, kunyari isang public servant, no? Isang public servant ng bubugbog ng asawa. Ito ba ay bawal pag-usapan ng mga tao? Kasi public servant yun eh. Dapat, ano sila eh, di ba? Good moral. Di ba? Tama, di ba? Alam nyo, tayo mga Pilipino ay mapagmahal sa pamilya, pero pag pamilya na po dinadamay sa ganitong mga issue ay hindi ho yan. Kahit politiko pa, iba ho ang dating yan. So good Ibang dating pag ganon. luck na lang doon sa mga naninira. Good luck na lang sa amin. Ganon na ba yun? Mga Abe, good luck sa amin. Harapin nyo kung ano man po ang mga pwedeng maging balik niyan sa inyo. Bakit? Hinaharap na. Harap-harapan na. Harap-harapan na nga eh. Kayo bang mga naninira? Kayo ba'y matitino ang pamilya? Ayun lang. Kami ba daw na naninira, no? Ayon sa kanya, naninira, matitino ba daw yung pamilya? Tulponatics na tulponatics talaga. Ganyan na ganyan ang mga banat ng mga tulponatics. Hindi talaga nila mapag-usapan yung issue. Ang gagawin nila, ibabato sa'yo na bakit kayo ba? Maayos ba yung pamilya nyo? Yun ba yung issue dito? Putik talaga. Bakit kayo bang mga naninira? Kayo ba'y matitino ang pamilya? Ayun lang ang tanong. Matino ba ang pamilya nyo? Matino ba kayo? Wala ba kayong problema sa pamilya nyo? Ayun ang tanong natin. Ano ha? Ayan. Okay? So, matino naman. May mga problema, pero walang ganyang senaryo. Na kung saan madaming kasal. Di ba? Na kung saan 5 months pa lang sa sinapupunan yung anak, iniwan na. Hindi ko makuha yung point ni Mang Abe. Kasi ganito yung mga banat ng mga tulponatics ibabalik lang sa'yo yung senaryo na dapat pag-usapan nyo kung ano yung issue, ibabalik na lang sa'yo. Di ba? wala ba kayong problema sa pamilya nyo? Ayan ang tanong natin. Ano ha? Ayan. Okay? So, sana, Senador, Rapi, at yung mga tulpo, brothers, sana huwag kayong masira dito sa ganitong paninira ng iba. Tuloy lang, no? Tuloy lang sa pagga-grandstanding. Joke talaga ang putik yan. Lang. Kasi yung pamilyang yan ay talaga hong nasa malaya, nasa broadcast business, media at politiko. Kasi yung asawa ni Rapi, congresswoman. Yung anak niya, kongresista. Kapatid niya si Erwin, sekretary, ngayon congressman din. O, di ba? Mga... O, anong point mo dun? Anong point mo? Media at politiko. Kasi yung asawa ni Rapi, congresswoman. Yung anak niya, kongresista. Kapatid niya si Erwin, sekretary, ngayon congressman din. O, di ba? Mga pamangkin at kapatid yan nasa broadcast industry. So, yung print media. So, di ba? So, bakit ganun? Masyadong maaga. So, anong point mo doon? Hindi ko maintindihan, Mang Abe. Anong point mo doon? So, kung nandun sila sa public service, anong point doon?
Hindi kita maintindihan, Mike Abe. Mang Abe, ano ba yan? Mapapalakpak na lang ako sa'yo Putik yan So ano po yung masasabi? Ang Mike Abe Opinions at yung aking isang channel na... Ano daw? So, di ba? So, bakit ganun? Masyadong maaga. So, ano po yung masasabi? Ang Mike Abe Opinions. Mike Opinions? Iyon ba yung opinion mo? Ang opinion ko parang double standard ka. Tapos, yung iba mo sinasabi, anong point? Parang walang point At yung aking isang channel na MA Pinoy TV, itong channel na ito. Subscribe nyo na. At yung subscribers niya ngayon, 45,000, no? Si Ma Pinoy TV, tapos meron pa daw yung, Mike Abe ba yun? Promote na rin natin. Subscribe nyo. Opinions, at yung aking isang channel na MA Pinoy TV, itong channel na ito, ay tayo ay pumaparehas lang. Nakikita ko parang hindi ka pumaparehas. Kasi, pinupuna mo yung pumupuna kay Rapi Tulfo dahil pinag-usapan yung problema niya sa pamilya niya. Pero itong si Rapi Tulfo, hindi mo pinuna yung ginagawa niya sa programa niya. Patas ba yun, Mike Abe? Parang hindi yata patas yung ginagawa mo. Kasi kung patas yan, dapat pinuna mo rin si Rapi Tulfo. Di ba? MA Pinoy TV, itong channel na ito, ay tayo ay pumaparehas lang. Nagtatanong at nag-oobserba. Lahat naman ay valid, may karapatan tayo sa ganitong klase mga obserbasyon. O yun naman pala may karapatan din kami. Kung may karapatan ka, may karapatan din kami. Kasi unang-una, public service. Double standard ka talaga. Putik yan. Di ba? Ikaw na rin nagsabi kung... My goodness talaga Obserba. Lahat naman ay valid, may karapatan tayo sa ganitong klase mga obserbasyon. Ang sobrang pamumulitika, lalo na sa ganitong hindi pamumulitika yan. Pakinggan mo muna kasi yung kwento ng mag-ina bago mo sabihin na pamumulitika. Okay? Manood ka. Mahaba nga lang. Huwag ka manood ng 30 seconds lang na yung kagaya nung 30 seconds lang daw. Kaya 1 minute, putik yan, nanood ka pa. Tapos alam mo na yung buong kwento. Galing. Panoorin mo, papakinggan mo mabuti. Agang panahon ay hindi magbubunga ng masustansya, masaya at masag. Hindi magbubunga. Pakinggan natin si Mga Abe. Pakinggan natin. Mukhang masustansya itong sasabihin niya. Ang sobrang pamumulitika, lalo sobrang pamumulitika daw. Na sa ganitong kaagang panahon ay hindi magbubunga ng masustansya, masaya at masaganang demokrasya. Oo. Talaga? Anong point doon? Hindi magbubunga ng masaganang demokrasya. Democracy nga itong Di ko magets. Hindi magbubunga. Yung maagang pamumulitika, unang-una hindi naman namumulitika. Okay, para matapos na. Pag nauna ang personal at paninira, nawawala yung demokrasya Nagiging... Pag na may personal, ang unang pinag-uusapan doon yung issue, hindi naman personal yon. Hindi naman sinabi na si Rapi Tulfo mabaho kilikili. Hindi naman ganun Issue yun. Issue yun kay Rapi Tulfo. No? Issue yun
Yung patungkol sa pag-iwan niya sa kanyang mag-ina. Issue yun. Masyadong politika at personal, delikado yan. Hindi po magandang pangitain yan. Hindi naman ako nananakot, sinasabi ko lang sa inyo. Ay, hindi naman pala siya nananakot, sinasabi niya lang. Okay. Ingat lang po kung sino man kayo at kung sino ang nasa likod sa inyo. Sino man kami, pero walang nasa likod namin. Okay? Wala. Tinitingnan ko nga wala naman nasa likod. Dapat po ay magdahan-dahan at dapat po ay ilagay din natin sa mga lugar. Okay? Nasa lugar. Nandito tayo sa social media. Nasa proper forum tayo. Di ba? Public ito. Itong ginagawa natin public. Hindi ko sinasabing mali at walang karapatan yung mga nag-aakusa or pamilyang naghahanap ng kung anumang kaliwanagan. Hindi ko sinasabi. Ang problema ng pamilya ay normal. Pakinggan niya natin. Masasabihin pang huli itong si Mang Abi. Or pamilyang mali at walang karapatan yung mga dapat po ay magdahan-dahan at dapat po ay ilagay din natin sa mga lugar. Okay? Hindi ko sinasabing mali at walang karapatan yung mga nag-aakusa or pamilyang naghahanap ng kung anumang kaliwanagan. Hindi ko sinasabi. Ang problema ng pamilya ay normal lang na nangyayari. At pamilya lang din ang makakaresolba niyan, makakapagbigay ng solusyon. Hindi vlogger, hindi. Yun pala. Ang punto niya, hindi yung vlogger ang makakapagbigay ng solusyon. Sinusolusyonan ba ng vlogger? Anong sinusolusyonan ng vlogger? Hindi masusolusyonan ng vlogger. Hindi naman talaga masusolusyonan ng vlogger yun. Pero ang issue doon, yung patungkol sa pamilya ni Rapi Tulfo. Na siya, nang iwan siya ng pamilya niya. Ay nako, mga Abi. Ibang tao. Salamat po. Hanggang dyan lang mga master, no? Umabot tayo ng 1 oras. Mag-1 oras. Nako. New character unlock ata to. Pwede nang i-recruit ito sa sa Ampalayaga. Yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa nanood ng ating video. Ingat po kayo palagi. God bless.